tinatagasan ng Torre yung Onyx. At ngayon, papasok tayo sa match 2 game number 3. It's an all-one between Onyx Philippines and Smart Omega. Usapang multo, Midnight. Oo. Tila ba multo ng kahapon din to para sa Onyx Philippines? Yep. At ibinalik nila pero ibang role. Kumbaga, yung Smart Omega rito, may jungle sila, bangungot. Pero yung Onyx Philippines, meron silang hero pick na bangungot din ng Smart Omega dahil sa nangyari kahapon. Ito yung lumaglag sa barangay. Ngayon, kayang-kaya ba nilang labanan to? Lalo sa kamay ni King Kong. Ano to parang pagandahan na lang ng execution actually para sa ating mga players. Yeah. Ayun Pinagbabaril yung ano. Pinagbabaril yung Minasahe si chip. Brusco. Pinagbabaril ba naman dito yung mga malilikot? Mamaya kasi pasasakitin nyo lang naman yung ulo ko. Why not ngayon? Maaga pa lang. Kaya siguro nakangiti si Jom kanina. Kasi naalala niya yung Space Impact nung napick nila yung Kimi. Yung sunod-sunod na lang, namamaril ka at sag-upgrade yung bahay. Inilipat mo lang yung lane, tapos biglang lalaki na. Pero yun yung concept din naman talaga. Yeah. Nung Kimi dito. Pero nakuha ni Kyler yung coin, Up and down lang kumbaga. Pero ngayon, down naman tayo here sa bandang XP lane. And as you've mentioned nga, kailangan din mata kay Kirk ang kailangan dito, especially for Smart Omega. Kasi nga, sabi ni Chantel Kundiro, Torre ang mga ipupush neto. Alam mo, sa totoo lang, for Smart Omega, again, requirement sa kanila early game snowball. No? Kasi pag umabot ng late game, medyo mahirap kalaban yung export. Mahirap Even though talaga. may late game scaling din naman sila, yung Hareth, kailangan nila lagpasan yung mid game. And ang problema kasi scaling din yung export tsaka Hareth. So talagang, if ikaw si Omega, kung gusto mo ng guaranteed na win condition, early game yung window of opportunity mo. So, kung pipili ka ng pupuruan sa lineup ng Kay Super Friends, hindi niya masyado nila kung counter man yan in paper. It's all about execution na nga lang din at yung lakas sa laro later on na pwede nating masaksiyan. Pero hati na naman, balik tayo dito sa ating laro. Game 3 for Smart Omega and Onyx Philippines. ano na to. Kung sino mas madami tumatama na skill early game. Yun yung talagang pinaka mananalo. Lalo na dito sa may mid lane kasi yung splash din nung Promise is gonna be very crucial. may target din pala si Super Yoshi kasi naka-flicker pala dito si Brusco. Wait lang. Ginamit na yung Glorious Pathway habang si Bruce Carl sa may likod. Kirk, sino kayong tatalanan? Ginamit na nga doon yung Last Insanity pero yung Pagong mamumula dito sa Omega habang inahabol dito si King Kong. Nandun pa rin yung Netherrealm para dito sa Onyx. Nag-flicker out na si Super Yoshi at si King Kong ay hinabol ng kabayo. First blood para sa Smart Omega at yung kabayo pa yung nakadali doon. Yeah. Ganda ng ideology ng Smart Omega. Patayin natin yung export hanggat maaga pa. Kasi kaya pa naman ngayon. Isa Brusco. pa. Si Brusco yata dito. Ting aaray. Okay na naman with that sila na makakakuha naman ng kill this time around. So si Luis, hindi pa atras. Grabe si Okir. Grabe, no? Talagang tuloy-tuloy lang ang action para dito sa ating mga players and Omega na kuha nila yung momentum. Ganda nung chase ng Smart Omega doon kay King Kong. Tinanggal ka agad nila yung Feraga Armor na force out yung Last Insanity. And unfortunately for King Kong, I don't think gumagana na yung sabay putok ng Last Insanity tsaka retry. Pwede ka mag-retry under the ultimate pero hindi na Yung kumbaga sabay. hindi ka nakakapindot Sabay. ng retry kapag sumabog yung Last Insanity. Yeah, and looking at this one for Smart Omega, katulad kasi sinabi natin, early facing, kailangan mag-punish sila! Ako nadikitan na nga, pero buhay pa rin dito si Super Friends. Medyo kulang pa yung damage. So, okay sana makakuha ng kill doon dahil walang Netherrealm. But still, at least na zone dito ng Omega, yung mid laner ng Onyx. At enough na yun para sa ngayon kasi nakikita naman natin for Smart Omega, they're thinking this one step at a time muna. And most of all na nakita naman natin, kahit pa paano kay Super Yoshi, sobrang tricky nga nung pwede niyang hulihan. At sa kung huhulihin na naman, katulad sabi ni Midnight, naka-flicker by the way nga si Brusco. Yeah, pwede nilang bigyan yung chip. Pero again, yung tinamaan. Tinamaan sila. So, sabay sipa para delivery pero may Netherrealm. Nabitbit naman dito si Super Friends. Patay na nga dito si Brusco. Ginamit na rin yung Saman Force. Meron pag free hit para sa kanila. Super Yoshi mag-shoot po out. Last Insanity para kay King Kong at nandito na si Luis. Wala masusundot. Hindi, masusundot niya dito si Super Friends. Tuloy-tuloy lang ang pag-zone out. And kita natin ngayon na biglang lumobo ang kalamangan ng barangay. Straight to the point, direct to the point. Brusco nga yung binigyan doon, Midnight. Oo, Brusco, ang ganda ng pwesto siya rito. Though, pwede siya magtawag ng shortcut, pero Nakita ba? hindi nila Nakita. dinabot. Ayun, nakita na ni Super Yoshi. Naku, mukhang patay na yung chip. Parang ihahabulin yata dito. May sipa naman si Super Yoshi. Paparating na nga yung mga players dito Magkaka-flicker, ng Omega. Lahat na ng mga pwedeng ibato ay naibato na. And Joma with that kill para sa Smart Omega. Wonderful execution as well as sabihin natin, ang ganda ng awareness din ni Super Yoshi ngayon sa mapa. Yeah.
Again, for Smart Omega, meron silang early game capacity dito mag-snowball. Pwede pa lang i-ramp up yung pressure, lalo kapag lumabas tayo ng 5-minute mark, nang saan pwede na sila magtulak Pwede na. ng mga tore, and yung early group ups yung mangyayari for Smart Omega. Pero kailangan lang din nila ingatan yung mga counterplay na pwede manggaling mula sa Onyx Philippines, especially yung portal mula kay Brusco. And also, they have to check yung Masha and yung Harat dito. Hindi sila pwede mag-brute force ng isang lane. At some point, kailangan nila sagutin yung mga split na nanggagaling mula kay Kelra and Kirk. Exactly. So, there's another KK connection na kailangan bantayan, hindi lang Kelra King Kong. Kumbaga, si Kirk din is included sa equation na yon. Pero for Smart Omega, mukhang ngayon, pupuro muna sila. Top lane, Kelra. Mata dito kay Super Yoshi. Pero, Sarap sorry pa. lang. Ang sarap pakinggan nung Ayun, sound effect. Sobrang satisfying. Kumbaga. Ramdam mo na talagang gigil na gigil si Jom sa Tori din. Naku! Shoot yung araw, parang it's gonna be a kill for them. Ginamit naman dito yung Purify. So biglang dumating yung mga players dito na Onyx. Jom is Ayan na. At nagalit na nga yung Masha. Nanununtok yung Masha. Parang varsity na nangangalmot. Pero patay dito, shutdown. Para kay Okir, pero mid lane. Sisirain dito ni Antoryu. Okay, iba pala yung plano nila habang nililito-lito. May for Smart Omega, ito yung kapalit doon. Pero for Kirk, yun na pala yung activation ng isang Masha. Yeah, kamutikan si Kelra doon. Buti na lang meron siya Purify, pero ngayon wala na. So pwede gumawa ng play dito sila Super Yoshi. Pero wala siyang kasama dito, Wala. just in case. So masisira na successfully yung Tore dun sa may top lane. Nagalit na rin yung mga players dito ng Onyx. Sumasagot na rin sila. Pero habang nangyayari yun, si Luis What? ay sumira pa na Tore doon sa may bottom lane. So si Luis dito mahahatak, mazazone out dito yung mga players. Okay. Sinasalo niya pala yung Okay mga lang. fire missiles dito ni King Kong and Turtle. Masecure na Omega. Gusto ko lang ipunto ang inyong mga atensyon sa item ni Joe. May Wind Talker po yung Kimi. Sakto. Oo nga, ito, sa Infinixing game equipment nga natin. And as we mentioned nga, time and time again, very hybrid yung approach pa rin talaga ngayon sa Kimi kahit na revamped version na siya, di ba, Midnight? Yeah. Before talamak yung mga Wind Talker, minsan Berserker's Fury yung build kay Kimi. Kasi nagpaproc din naman yung criticals. Even on the magic damage. Pero ang kinaganda kasi dito is yung, I think yung attack speed ng attack speed. Kimi. Dati nagiging movement speed yan, di ba? May movement speed na yung Wind Talker. Pero I believe ngayon parang nagiging magic damage pa. Magic damage. Nagiging magic damage Yeah. siya. Yeah. So, maganda yung conversion dito for Jom, lalo pag pinagpatong mo yung weakness finder. So, talagang doble-doble yung nakukuhang effects dito ni Jom. Kumbaga nagpapatong-patong yung mga hindi dapat magpatong-patong. At Yung attack speed niya, nagigain pa siya ng 1 magic power. Yep. Tapos, ano pa yan, yung weakness finder stacks, dahil mataas ang kanyang proc ng hits, kumbaga gamit na gamit, basically. So, hindi lang siya yung kailangan dito na sabihin natin, bantayan for Onyx Philippines, but also yung mga mag-e-enable sa kanila mag-free hit lang. Katulad ng ginagawa dito nila Jome at Luis tandem. Kasi ang ganda ng mga pag-abante ni Oy! Luis. Pero Brusco, Uuwi lang muna, parang information lang yan. So ngayon na sinasabi ba natin na ang pinakakailangan gawin ng Omega ay dapat nasa likod lang si Big J. Oo. kailangan. Talikogenic lang. Kaya mo munang humarap dito sila Luis. Pero ang problema nila ngayon, alam mo kahit ganito kalaki yung lead ng Smart Omega, 2.5k, I don't think you're confident and you're comfortable enough to face the late game of Onyx Philippines. Lalo ngayon ay ang daming split na nangyayari mula kay Kirk. Even si Brusco may sariling split pressure na ginagawa kasi pwedeng-pwede niya i-portal yung kanyang mga teammates. Yeah, iniiwasan muna dito ng Onyx Philippines yung head-on collision kumbaga. So they're making way na ma-relieve yung pressure, hatiin yung atensyon. At ngayon atensyon natin lipat muna sa unang lord ng laban. Sisimulan 5 miyembro ng Smart Omega nandito nakatao. Sila King Kong nandyan na rin. At saka super damage to super damage yung Masha. So ang target niya mamaya, it's gonna be Jom. Para nga pwede niya lang dikitan. Kung hindi si Jom, Tore yung lang. Tore na lang yung sinasabi natin. Tore talaga magiging target nila. Ginamit niya yung last insanity para makatakas doon. Si Luis yata kukuha ng damage habang yung Lord tuloy pa rin. Yung pagsigaw dito ng Onyx. Ginamit niya yung Nether Diamond. Naka for the Lord. Habang si Super Yoshi nag-aabang kung sino sisipain. Si Antori lalaban pero nakita siya ni Kirk. Kaya dadiretso dito kagamit ng Shadow Kill. Pero yung Lord masasecure dito ng Onyx Philippines. Grabe no, parang multo lang talaga biglang hinipan lang dito sa Dorian na Kirk after that shadow kill. And imagine in an instant, nandun na rin pala siya. Ginawang Moskov yung Masha. And walang sagot yung Smart Omega kasi technically walang pwede mag-match dyan. Papatayin lang din ni Kirk and solo kill. Tapos ang problema, kahit magpakita sila sa Lord, may shortcut 5v4, 5v5 pa rin lagi. Yung laban dito,
for Onyx Philippines. Even though nabasag nila yung Firaga Armor, technically is na-force out nila yung Last Insanity, may Netherren pa na protection. Tapos yung burst na nanggagaling mula kay Kirk, even using the flicker para makapag-commit siya doon sa burst damage. Yeah. And all in all, yung super damage nga talaga. Yung nakikita natin yan na gumagana for Onyx Philippines and super effective. Now for Smart Omega, di na lang yung problema nila, pati yung posisyon nila sa mapa, pero, bawi. Oo, binawian. Sabi niya, biglang dumiretso kanina. Ito, mababawian ni Riyata. Super Prince mapatay din. Pero dahil din dun sa kill na yon, mabuhay siya agad. Pero madedelay ngayon yung threat sana na gagawin dito ng Onyx. Yeah. I mean, as much as delay ng Smart Omega, parang okay lang for Onyx kasi lalo lang tumataba yung Masha. Ayan, meron na siyang BOD, papunta na sa siguro pangalawang BOD to. Either pangalawang BOD or Malefic Roar. So, even though namatay sila Kirk doon at pati na rin si Super Prince, Smart Omega, they have to make the best out of this situation. Kasi if hindi, lalo lang lalaki yung problema nila. Lalo lang tumataba si Kirk. And lalo lang magiging threat yung cross-map play. Kasi masakit, no? kanina nga, ramdam natin parang walang sagot sa sideline Masha kasi ginagawa Moskov. Paano pa doon sa mga paparating ng Lord Fights? Tapos ano? Sige. Oo, kumbaga kahit ngayon nasasagot pa ni Andorio, pero later hindi niya nakakayanin. Oh, tapos dumediretso kasi, alam mo para siyang may tipong gustong-gusto niya talaga na wala akong pakialam. Kahit sino banggain ko. Oo, gusto kita kahit masaktan ako, parang ganon. Di ba? Diba? Di ba parang ganun yung nangyayari sa kanya eh. Oo, sige. Sige, pasok. Shoot na shoot. Pwede naman. Oo. Diba? Kahit anumang sabihin nila, ikaw pa rin talaga yung target niya. Si Masha ang magandang example na minsan kahit masakit mag-commit. Hahabulin mo pa rin. Mag-commit ka lang. Mag-commit ka pa rin, pinasok mo na eh. Oo, sagad mo na. Oo, kaya mo pa hanggang 3 beses lang, pero kailangan mo lagyan ng limit. Oo. Kasi So, kailangan awatin mo na yung sarili mo pagtapos ng pangatlong beses. Pero ngayon, sa pangatlong beses na magtatapat sila sa ating matchup, looking at our Infinix game equipment, nakakahabol naman na rin ngayon yung pareho natin kupunan in terms of items and damages as well. Pero katulad nga na sinabi natin, it's all about the positioning as well. Na appear-disappear. Nakala mo wala na pero meron pa pala. Appear-disappear. inaabangan ko yung 1-1 ball. Hindi ko na kinakaya yung mga reference dito. May appear-disappear. Kasi Ano ba naman to? mag-a-appear Mamaya bigla. may nanay, tatay, shortcut. Diba? At magdi-disappear. Pagkatapos mag-disengage sila Brusco. Pero Tama naman. mag-a-appear na ang Lord. Oo, ito Ayan na. na, nag-appear na. Mamaya Ayan na. pag nakuha yan, talaga ma-achieve ang disappear. Oo. Ngayon, ito naka-off cooldown yung Y-Walk pero binabantayan muna ni Brusco yung side lane just in case may magpakita para pwede nilang dalhin yung ibang members dito ng Onyx Philippines sa may Ayun na bottom naman. lane. Okay. And ito na naman, ginagawa na naman Moskov. Again, pwedeng umabot pa rin Nagmamadali, ah. si Brusco sa likod ng Smart Omega. Meron pong dyan, may trap na nakaabang mula kay Yokiri. So pwede nila makita yung chip pero yung split push, nagsimula na. Wala yung Hayabusa. Okay, medyo nag-aalangan ang Smart Omega na mag-all-in, lumalim kasi nga hindi nila nakikita sa Naku, yung mapa. Tore. Kirk. At si Brusco at si Kirk, tore-tore lang. Kaya dito, susubo ang Omega. At ito na siya, 2 kills sa may bottom lane, Quick is down. Pero ipipilit pa rin ng T-Fight. Dito ng Omega, ginamit na rin Summon Force para kay Kelra. Si Luis ngayon ang unti-unti kukuha ng damage. Yung Lord hindi pa rin sinisimulan. Glorious pathway para dito kay Luis. At tatamaan pa nga dito ng fire missiles. Pero may salim mga bomba. Dito si Jom. Ginamit na yung last inside. Yoshi! Nakakulang immortality dito. Ginamit na kay Simon may flicker. Netherrealm para na kay Super Friends. At bigla na ka namatay dito si Andorio. Dapat sa Again, pinipigilan ngayon ng barangay. Pero pinipigilan din ng Onyx si Jom. Nasusunog. Hindi, buhay pa rin. Okay, sunog-sunog. Sino nga ba makakuha dito sa Lord na ito? Abate sila, Brusco. Super Yoshi, medyo wala na buhay, pero nandun yung knock-up! Wala si Jom, hindi pa naman talaga umuwi. Gusto mo rin yung free hit. Makukuha din ni Andorio Lord. Buhay si Jom, pero masya-shutdown din ni Kelra. Si Andorio, 3 players daw sa Sen Omega. Isa naman para sa Onyx. Makapigil, hininga, bawal hikain sa pagkakataon ng kahit sino kasi sa bilis ng mga pangyayari, yung Lord ay makukuha pa bandang uli na Smart Omega din. Ang ganda ng lockdown kay King Kong, yung Glorious Pathway. Mula dito kay Luis, hindi nakagalaw yung X-Borg na force out yung Last Insanity and the follow-up was there mula kay Super Yoshi with the flicker play. Grabe. And dahil doon, napatay nila yung ibang members ng Onyx Philippines kaso medyo mahirap kalaban yung raid boss. Yeah. Si Kelra pa din with the Harriet on, with the damage on the Harriet pala. And Smart Omega, nakuha nila yung Lord. Pero even though nakuha nila yung Lord, no, ramdam pa rin natin yung late game threat ng Onyx Philippines Yeah. dito. Oo. Medyo pangit lang yung setup kasi napatay kagad si Kirk. Pero at least na-delay nila yung pag-take ng Lord dito ng Onyx Philippines. And as Ayun, long no, as si Jomo. makapag-buy sila ng enough time,
And looking at the instant Kelra replay, din. si Jom, no, grabe yung tapang niya. Akala ko Oo. pa uwi na siya dun kanina. eh. Kapiso nga eh. na lang yung buhay niya. Ako nga, mabawasan na ng 1/4 ng Big konti. J eh. Umuwi na ako eh. Kaya nga eh, kumbaga sabi ni Big J, pag ako umuwi, talo tayo dito, might as well, i-risk ko na. And ito talaga yung chaotic playstyle ng Oo. Smart Omega. Minsan hindi mo Yeah. i-expect, pero gaan na pala. Diba? And the unpredictability will surely somehow sustain and extend this game yet again. Mag-15-minute mark na tayo sa ating laban. Pero pagdating sa mapa, sabihin man natin lamang sa Torre na nababasag ang Onyx. Pero for Smart Omega, may lason. May mga unexpected plays na biglang Oo. nakakapagpatagilid ng laban na to. Pero ito, pwedeng gumawa din ng unexpected plays ang Onyx Philippines dahil pwede na mag-all-in si Kirk doon sa base Oo. ng Smart Omega. Lalo Butas nakapakataas ang kanyang damage and pwede siya makaburst ng kahit sino man. Naalala ko yung game ng RRQ Hoshi tsaka ng Dewa United. Yung play na ginawa ng nga kanilang pala. chip na pwedeng rektahin lang yung Ihatid base ng lang. Smart Omega with the shortcut. Yeah. So yun yung mga instances na pwede talaga makapagpa-overthink dito for Smart Omega. Ngayon, nakikita nga natin yung threat na yun na kailangan mabilis yung reaction na mag-clear para sa Smart Omega. So pagdating dito sa Lord na ito, eh tila ba baka hindi pumabor din sa kanila kasi nga may mga ganong unexpected plays na pwedeng gawin ng Yeah. Onyx. Parang lahat ng mga ano dito na pwedeng pasukan nila Brusco, parang laging dapat may nakasilip, no? Lagi. Para sa Omega. Kasi kanina natapakan na yung trap at saka biglang pumesto ulit si Brusco. Kaya walang idea na, gagawa pa pala ng play sa likod. Si Jom, kailangan niyang ingatan yung pwesto niya dyan kasi ang lalim ng pinanggagalingan ni Brusco. Pwede siya mag-conceal dyan, flickeran niya yung Kimi. At kahit mag-flicker dito si Jom, may flicker din si Kirk. Alam mo, parang Mahabol eh. magpapatong yung dalawang flicker na i-commit ng Onyx. Maaabot nila either way si Jom. Yung Yeah. parang pwede lang ipilit na, pre, kailangan na natin itong masecure talaga. So, even for Super Yoshi as much as possible, kailangan mas patan niya din talaga kung saan nanggagaling dito si Brusco para pwede silang gumawa Ayun yung ng setup. counterplay. Okay. Ayan yung setup. Pwede nilang Paabang, gawin ha? yan. Pag nag-flicker si Brusco sa Kimi, abot nila yan kahit anong mangyari. At maaring yun yung isa sa pwede maging call dito for Onyx Philippines. Pero now for Smart Omega, nilalaban ng ibang mga miyembro ng barangay. Yung posisyon nila dito sa Lord, as we mentioned nga, kailangan continuous yung vision, continuous yung communication ng mga players natin dito. Naku, At ngayon, i-reset ng konti yung Lord. At doon sa may pinakalikod. Hindi Umikot na, din si Luisa. Tsaka hindi nakiklear yung minion wave. Medyo mahihirapan sila dito. lalo Nagpakita na yung doon. Hylos. Okay, Okay. nandito na yung Hylos ka sa may top lane. Pwede Kaya na biglang i-go. dumating na dito sila Brusco. Habang si Kelra Oop. ay mag-chrono dash in. Itutuloy na yata yung Lord para dito sa Onyx. Grabe disiplina at pag-zone out sa mga players ng Omega. Okay, hinahunting. Andorio! Luisa si Kirk. Andorio! Lord! Oh my goodness! Andorio! Makakakuha dito ng Lord. Pero bibigyan naman agad dito ng Onyx. Nakaangat ang minion wave nila dito sa may bottom lane. Mawala na immortality si Super Yoshi. At hindi na nga patatakasin. Ito ka mag-flicker out! The ultimate escape artist is at it again. Makakatakas pa doon si Super Yoshi. Habang ang Smart Omega, bukod sa nakatakas na nga, nakakuha at nakakakaw pa ng Lord. Grabe yung retribution mula kay Andorio, stealing that Lord under the nose of Onyx Philippines. Ngayon, naghahabol ni Smart Omega. Meron sa glorious pathway dito. Yoshi sinozone si Kinggong, pero may 4 na buhay. Yung X-Borg. Oh, grabe ano doon ni Andorio. Leap of faith na yung ginawa niyang pagka-try na i-contest yung Lord. So na-extend pa rin dito yung buhay nila for this match. And hindi din yata in-expect ng Onyx. Parang diretso shadow kill din eh. Yeah. Ang ganda rin nung ginawa ni Luis. Sinarangan niya yung split push mula kay Kirk. Kirk. And hinaharangan niya rin yung pagtawid dumasya doon sa river. So dahil tinitik na... Oy, teka lang mamaya na. Yoshi, sinipa niya X-Borg. Okay, May tatamaan din dito follow-up. ng pana. Sasalubungin si Andorio pero may Netherrealm agad. Naku po, naabangan sa kanya shot. Oh! Ang sakit ng damage dito ni Kelra. So it's gonna be a killing spree para sa kanya. Kakabuhay lang ni Andorio. Tapos sumakto. 44 seconds bago mabuhay ulit. So Onyx ngayon still controlling the game. Okay, yung mga risk na ganyan na yung tinitake talaga ng Smart Omega, it's all or nothing para sa kanila kasi. So nakikita talaga natin yung mga ganong leap, hindi leap jump of faith na para sa kanila. Oops, pero ngayon, 19 minutes into the game, Infinix in-game equipment check muna tayo.
all in all, ay masasabi talaga natin na halos lock-in na yung ibang mga players natin, especially the core damage dealers. Brusco. Speaking of which, Brusco, sa may bandang harap, iikot lang. Si Kelra dito, sakit na. Siya na yung nauuna. Kahit yung Zaman Force niya, ginagamit niya dito para talagang mapabilis! Mapabilis din! Ang kanilang pagtakas, mas napabilis din. Dahil ginamit yung Glorious Pathway, mawawala na dito yung mga extra shield. Ang sakit na ni Jom na magamit na ng Netherrealm. Makakaligtas ba si Kirk? Hindi na kasi napatay na siya sa kamay dito ni Big J. Ang next na magiging target, yung umiikot na sasakyan. At hahabulin na nga yata nila. Hindi na tama yung mga arrows dito para matitikita ni Abdorio. Sabay diretso naman with a shadow kill. Firaga Armor inaantay, magsuspon ulit pero naabangan na nga at hindi na patatakasin pa. Lahat ng pwedeng banggaing binangga na nga lang na dito na Smart Omega. Taking down Kirk and King Kong on the process at makakadepensa, makakalabas pa ng base. Iba ang lason, iba ang kamandag ng barangay. Onyx Philippines with the superiority on the macro. Nabablock nila Pero, yung place wait, na yun. Kailangan may umuwi Kailangan may umuwi. Umuwi naman na dito Nako, si ay Luis. nako! Anong unahin na dito? Naku, sino biglang dadating? Kailangan may dumepensa na Minion Wave. Kaya ba dito? Pero pumasok din yung mga players ng barangay. Dito pa sa mga base ng Omega. Ginamit yung Netherrealm. Biglang mawawala dito mga players nila. Si Super Friends at saka si Brusco. Bigla na lang nawala. 4 players down para sa side ng Onyx. Pero buhay na si Super Friends. Pero merong Lord. What a play! Dapat di nila binasag yung portal para nakabalik sila. Iniisip ko nga Para yun eh. iniwan nila, no? Oo. Pagka-depensa, balik doon sa portal, nakala mo yun yung mga pagpanalo ngayon sa Onyx Philippines pero na-extend, na-prolong at Smart Omega Oo. ngayon, inuuna. Okay lang. Yung Lord. Hindi na nila control yun kasi ang dami Oo. nangyayari. Kumaga, daming civilian na lang yung portal. Pero ngayon, pangatlong Lord na mananakaw na ng Omega dito. Mula sa Onyx Philippines, Yoshi! Ayun! Pero pa flicker, bigla nasipa dito si King Kong. Naku, nawala na nga siya ng Firaga Armor habang nasa likod na zone at pa yung mga players nila. May ginamit ang Winter Crown pero hindi sapat kasi mega kill na si Jom. Kailangan meron uuwi na naman para dumepensa din sa side ng Omega. Inaantay nila yung Lord. Dadaan niya sa may middle lane. Ito na ba yung pagpigil ng Omega doon sa pangarap na top seed sa side ng Onyx? Grabe yung push and kick dito para Brusco, sa Smart si Brusco. Omega. Yung final lap ginagawa talaga nila Brusco! pang finishing lap. Ito na ba yung finishing move para sa Smart Omega? Now that they taken charge dito sa ating laban, pangatlo or pang-apat na Lord rather, para sa laban na ito, aabante ang puwersa ng barangay. Grabe na talaga, may kita natin si Diva na naman dito si Super Friends. Hindi na nakalatag yung Netherrealm niya. At nawala na si Brusco ngayon. Kailangan matras sila. Si Jom nakakuha doon sa Kelra! Dragon. Pero hindi papayag sila Kelra. Andito si Antonio ngayon. Triple kill na para sa kanya. We have 2 players sa side ng Omega. That's Super Yoshi and Luis. At meron pang Lord na bitbit. 8 seconds bago mabuhay dito si King Kong. Pero bibitawan na ng Omega. Bibitawan na nila. Hahayaan na nila na madepensahan dito na Super Fam. And with that, makakadepensa ang Onyx Philippines ang napipigilan dito ang pag-arangkada ng lason ng Smart Omega. Kanina, Liquid Philippines, Aurora Gaming, ngayon Omega at Onyx Philippines. Kung ikaw talaga nakatira sa ibang region, kakabahan ka na. Regular season pa lang to. Anong final lap? Anong final lap? Hindi pa to yung final hurra. Di pa dyan magtatapos ang laban natin. Grabe. Ngayon, Grabe. Oy, paspon si Brusco. Kailangan nila ingatan yung top wave. Pwede mag-TP dyan. Although 5 naman yung heroes dito na Smart Omega. kompleto. Bababa. Pero 5v5 to Parang parang si Brusco yung parang lagi naghahanap ng pasahero. Oo. Kung sino nga isasakay niya. Lahat ng kanto hinihintuan. Biyaheng number 2. Okay. Ang konsepto ay biyaheng number 2. Kahit ngayon, hindi man pang shaman, pang sampuan yung laban natin. Makita talaga natin yung puso, dedikasyon ng ating mga players. Ituloy yung laban for Smart Omega, yung bagsik talaga. Ayun na naman. Ngayon na na-activate. Ito yung mahirap sa ngayon sa Omega. Although nanalo kasi sila sa team fight, sira kasi lahat nung inhibitor turret Oo. nila. Bukas. Yeah. Kanina nga, yung sa teamfight na nangyari sa middle lane, si Luis pa yung tinamaan ng 2 bangga mula dito kay Kirk. Pero talagang overwhelming yung damage output ni Kelra, especially Ayun under lang, the Zaman Force. Pwede- Si Kirk. Pwede pa rin, pwede biglang shortcut to Ay naku, hahabol yata sila. Naku, iniwan na yung base. Tapos Hey, Kirk. si Kirk na doon sa may likod. Pwede mag-turn. Parang itaturn ba nila? O Pwede ibipilit dito na ito. kuhanin ng Omega. Okay, bibitawan yata nila. Hala, anong mag-desisyon nyo talaga? Nandito pa rin yung lurk kinukuha nila. Portal! May bottom lane, meron portal yata sa kanila. pinigil! Si Luis dito hinahabol na. Habang yung minion wait na doon pa rin. Okay, si Kirk na doon sa middle lane.
na sinalubong. Yung Lord nakuha na. Hala, sige yung kabayo. Sige, pinapastol na nila. Habang nandito pa rin si Super Friends, atras ngayon. Wave! Minion Wave! Ano ba talaga yung Minion Wave mo yung team fight? Okay, ngayon, yung pwersa ng Onyx Philippines, ay abante. May Lord pa ngayon na mamarcha sa may bandang gitna. 5 versus sa 4 ng barangay ngayon. Depensa at opensa na naman Look at makikita Kirk. natin. Yung final lap, ito na ba yung magiging final clash natin dito Look at sa Kirk. game number 3? Masakit na tong Lord na to. Sabay na sabay lahat ng mga Minion Wave. Pinakatanong natin, tatapusin na ba ito ng Onyx? Papapagali dito ni Luis. Ito na yung portal. Pero pa Nether Realm, Super Yoshi mawawala na habang yung That's base dito ng barangay. Onyx Philippines, buhay ang pangarap sa top seed. And with that, yung final lap at yung final game ay makukuha ng Onyx Philippines. Buhay pa ang kampanya, ang biyahe